So let us open our Bible sa Isaiah chapter 43. It is in the Old Testament passages, pero ang mensahe po ay para sa bawat isa po sa ating ngayon. Isaiah 43, verse 18 and 19. Sabi mo, forget the former things, do not dwell on the past. 19. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. So dito po sinasabi, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Actually, bumabalong na siya, nandyan na. Hindi mo hihintayin. Ginagawa na ng Panginoon, hindi niya gagawin. Ginagawa niya na sa buhay po natin. So, a brand new thing. Pagpasok mo ng panibagong taon, what is one thing most common sa lahat ng tao kung pumapasok po yung panibagong taon? Di ba lahat po tayo, magkakaparehas tayo, pagpasok ng panibagong taon, lahat po tayo ay gumagawa ng New Year's resolution. Ano po ba? Kamusta na yung New Year's resolution? Nagagawa niyo na po ba? O tumigil na kayo kasi hindi niyo magawa? No? Sabi ko naman nakaraan sa kay Sir ko minsan sa nag-gym ko siya dito sa akin. Nag-gym pa yung lagay na yun. Talagang nag-gym siya. Ayaw ko po, may bago ngayon. Hindi ko alam eh. So sasabayan ko po siya mag-gym. Alam nyo na, ilang linggo na, 2 linggo na, hindi na ako nakakapag-gym. Pero at least sa bahay, meron po kasi yung dumbbell na dalawa. Yun na ginagamit ko. Pero yung pangako ko na pupunta sa gym, ay hindi po kami magkasabay na pupunta. So meron tayong New Year's resolution. And why we are making that New Year's resolution? Sabi po, dahilan kung bakit natin ginagawa yung New Year's resolution is there are some areas in our lives, we make that because there are areas in our lives we are either unhappy with, hindi tayo masaya sa kalagayan ng buhay natin. Alam mo naman, hindi ka masaya na lagi ka nagkakasakit, hindi ka so gusto mo ngayon, fit ka, gusto mo healthy ka, so laging dapat wellness ang iniisip. So ganyan po. There are areas in our lives we are unhappy with, o yung mga problema na dumarating sa atin, yung kalagayan natin, yung relasyon sa pamilya, anak sa asawa, asawa sa anak, mag-asawa, at yung mga anak sa kanilang mga magulang. And we make resolutions because there are areas in our lives we want to do or we want to be better. Gusto natin mabago. Halimbawa, yung may mga bisyo, di ba gusto nila mabago, gusto nila, they wanted to become a better person. I was Christian. No, gusto din natin. Nandun po na meron tayong gagawin resolutions. Pero kahit na ang paggawa po natin, in our own struggle, in our own intellect, sa kalakasan po natin, hindi po natin kaya ang baguhin natin, baguhin ang buhay po natin. Because the only thing that we need ay ang salita ng Diyos na magre-renew sa ating kaisipan, magpapabago na ating puso at isipan, at magdadala sa atin tungo sa isang bagong buhay na inilalaan sa atin ng Panginoon. Wala na pong iba. Salita ng Diyos sa kapangyarihan niya na kumikilos sa buhay mo ng bawat isa sa atin. Aside from that, wala po ng saysay yung ating pong gagawin resolution. And minsan may resolution po yung nagtatanong yung bata sa kanyang magulang. Paano ba yung New Year's resolution mo? Alam mo, ang New Year's resolution mo, anak, yung bang, I will do all possible things to make your mother happy, to make your mama happy. Sabi nung tatay. Sabi naman nung anak, ikaw naman mama, ano naman ang resolution mo? Alam mo, ang resolution mo, gagawin ko ang lahat ng posible kong gawin para yung lahat ng New Year's resolution ng papa mo mangyari. So, tutulungan na para sa kanya din kasi doon. Pag happy siya kapag natupad ng papa yung New Year's resolution. So, ganyan po tayo. Pero meron din po ilan sa atin, masasabi natin, minsan pinagdadaanan niya ng mga Kristiyano, paalala sa bawat isa, na pagpasok ng panibagong taon, we feel that our life is getting nowhere, na kung saan parang walang sense of direction. Suntok sa buwan na naman yung panibagong taon, saan na naman ako magsisimula, patapos pa lang yung taon, yung nakaraan, marami na nangyari sa buhay ko. So parang, ngayon, parang minsan, nagiging negatibo tayo, saan kaya ako dadalhin ng 2014? And sabi po,
Minsan we feel that we are in a sort of stuck position where we feel we cannot do anything to change our present condition. Kung parang nandun na tayo, hindi tayo makakilos, hindi tayo makagalaw, hindi tayo makapag-move forward. Because meron tayong sitwasyon na kung saan nandun na tayo, hindi tayo makausad. And sometimes, it is a desert experience, and we feel very dry. Kasi sinasabi ko, somehow, we have a lot of baggage na daladala po natin magmula doon sa ating nakalipas na taon, so dinadala natin sa kasalukuyan. Pero dito po, sa mensahe ng Panginoon, sabi po niya, sabi po, forget the former things, do not dwell on the past, see, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Ito po yung kalagayan ng mga Israelita noong panahon na yun. Na pwede natin sabihin, sometimes it is our condition sa kasalukuyan. Yung po mga Israelita, ito po yung historical background niya. Ito po yung prophecy ni Isaiah to the children of Israel na dumating po sa panahon na kung saan talagang madilim yung kalagayan ng kanilang buhay. Halos nawawalan po sila ng pag-asa. They are in the bleak of hope na kung saan para bang bleak period in their history na talagang wala sila makita magandang bagay. They are in captives at Babylon at they lost everything back home. Kasi alam niyo po noon, dahil they are living under the law, may pagkakataon that they have a gracious God. May mga pagkakataon po, di ba, babasahin natin yung Deuteronomy 28, na kapag gagawin ito at susundin ninyo ang salita kong ito ang mga pagpapalang darating sa inyo. Subalit kapag sinuway niyo naman, ito yung magiging mararanasan ninyo, may sumpa na darating. So noon po ganoon. Kasi nagmayabang at nagmataas din ang bahay Israel na lahat ng utos na ibigay ng Panginoon, susundin namin lahat yan. Pero kailanman, walang nakasunod sa utos. Kahit sa 10 utos nga lang, wala eh. Lalo na yung puro utos. Walang nakasunod doon. Sabi ng mga anak, yung buti nga ang Diyos. No? Isa pang utos. Yung nanay at tatay ko, puro utos. Eh wala rin naman nasusunod. Eh, kailangan naman natin paalalahanan mga magulang. Ano? Ang dami natin dapat gawin. Pag maka 10 beses ka lang, nasabihin na sa'yo, okay, opo, oo na. Gano'n, diba? Ganyan po tayo. So sa Panginoon, lahat nahihirap yung mga laws, mga civil laws, ang daming batas na nilatag po sa kanila kasi dahil na rin sa kanila. Sila nagmayamang sabi, kaya nila, pero hindi mo pala kaya. Kaya may mga pagkakataon at isa sa nagiging parusa po nila, kapag hindi po sila sumunod sa kalooban ng Panginoon, they were set in captives. Na hinahayaan ng Panginoon na mabihag sila sa labanan, matalo mo sila, at mabihag na rin sa itong lugar, at doon po'y pahirapan. Ano sasabihin natin? Unfair naman ng Panginoon. Pero ito yung gusto ng mga tao ng panahon yun. Kailangan, hindi nila alam yung grasya. Hindi nila alam yung favor ng Panginoon na kahit wala kang gawin, you don't need to struggle for the blessing, it will flow into your life. Because you are the righteousness of God and you are an heir of the Lord. So nandun po na sila, kailangan merong gawin para lang matanggap yung pagpapala. E paano pag hindi ka na masunod? Susumpa nangyayari. At isa po yung po doon ay yung sila po ay mahugog ng kaaway at talagang alipinin. So dito yung kalagayan po nila nito, sa ating po binabasa, they are in captivity and they lost everything back home that they would be. Yung akala nila sa kanila na yun. Kasi nakapasok na sila sa promised land eh. So tapos natanggap na nila yung lahat ng biyaya, mabuting bagay na nagmumula sa Panginoon, ini-enjoy na nila. Naakala nila, it will last forever. Minsan ganyan din po sa atin. Alam mo yung lahat ng biyaya na meron po tayo ngayon. Hindi natin masasabing sa atin na lang yun. Sa negosyo na lang, minsan, di ba, may panahon na mahina. May panahon na malakas yan. Katotohanan natin is permanent in this world. Kaya maging yung kalagayan nila, yung mag-aakala nila na yung pong tinatamasa nila yung biyaya kung sa land of Canaan o sa lugar man o na kanilang pinupuntahan, para makakala nila will last forever. Pero nandun nga po, nabihan po sila. At masakit yung galing ka sa lahat ng pagpapala, naranasan mo, tapos bigla kayo, manandang ka. So, they were homesick and dreaming of going back,
that life was going over. Yung bayang Israel, siyempre kung tatanungin mo sila, gusto nila makabalik sa lugar po nila dati, gusto nila. Sapagkat doon sila lumaki, doon pinanganak, yung iba doon nila naranasan yung paggabay ng Panginoon, pagpapalang sa Kanya. So, nai-enjoy na nila. Kaya lang, ito po yung nalagayan na lang yun sa binasa po natin. But the Lord said to them, sa Isaiah 4:43, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. So God is telling them, He's going to do a new thing. May panibagong bagay na magaganap sa kanilang buhay. May mga nakalaan na mga bagong bagay na hindi pa nila nakikita before sa kanilang buhay at mararanasan na ngayon ginagawa na ng Panginoon sa kanila. Pero hindi nila napapansin. Akala nila, nandun po na naghihirap lang sila doon sa pagkakaalipin. And sabi niya, He's going to make a way in the desert and streams in the wasteland. Yung lamang po yung pangako na yun, napaka-imposible na eh. But God is a God of impossibility, yung mga possibilities, na kung saan yung mga bagay na inaakala nating imposible, dyan po magaling ang Panginoon. Amen? Dyan magaling ang Diyos. Sa mga bagay na minsan, tinutultukan na natin, ito ka na lang, dito na lang yung kaya mong marating, ito na lang yung hangganan ng buhay mo, ito na yung peak na yung... No. Kaya ngayong umaga, if you want to receive a brand new thing from the Lord, do not limit what God can do to your life. Huwag natin lilimitahan. Huwag natin sasabihin, ito na ako, nasa peak na ako. Oh. Hindi pa yan yung fullness ng blessings na tinatanggap mo ngayon. Amen? Hindi pa yan. Patikim lang po yan. Yan po ay prelude pa lang doon po sa mahigit na mga dakilang bagay na pwedeng gawin sa iyo ng Panginoon. Marami pa. O ako nung binigay sa akin, sabi ko, simula na to. Kasi umakbang na ako eh. I-blame ko na. Simula na naman magpapalang higit. Nag-aaral pa ng Panginoon. So God is telling us, He's going to change our desert into great highways. Kung walang daan, nagawa ng daan ng Panginoon. Kung sa paanong paraan tinatanong niyo ako kung bakit, kung paano, hindi ko po alam. Pero bahala ang Diyos, siya ang ako. Amen? Hindi po ako, hindi po ang sino man. Sabi po, ang Panginoon na ako sabi niya, forget the former things. See, I'm doing a new thing sa buhay mo. Bagong bagay. Bagong bagay na pwede kong ibigay o kalog sa iyo. Kung kaya mong tanganan at kaya mong panampalatayan. Amen? So, the question is, madali lang sabihin yan eh. A new thing? Ganyan din yung sinabi niyo, di ba nung nakaraang taon, yung January, mga preaching, ganyan din. Parang ang buhay, iniinit lang naman. Huwag niyo pong igaya sa ulam natin, yung buhay natin. Kung kayo po ay nag-uulam ng pangat, at parang kung init nyo na iniinit, yung buhay na binibigay ng Panginoon, they are new every morning. Amen? And the goodness and the grace of God, they are new every morning. Hindi po yung katulad ng mga bagay dito sa mundo. O laging mayroong bago. At masarap isuot ang bago, amen? At ang bago, hindi ka bibigyan ng bagong bagay ng Panginoon, bagong pagpapala, bagong himala, kung hindi nakahanda yung bagong kaisipan, bagong pananaw sa buhay, na dapat magkaroon tayo. Sabi nga, halimbawa may bago kang damit. Pag bago ang damit ninyo, paano po ninyo ito sinusuot? Kapag kayo ay bagong taligo. Magsusuot ka ba ng bagong damit tapos ang bumis mo? Hindi ka man lang naglinis. Hindi ka man lang, di ba, tinignan mo sarili mo, ay ka, mayroon pa pala ako. Maliligo ka muna tapos magsuot mo rin bagong damit. Maganda bang tingnan yung bagong damit? Sa bagong ligo na Kristiyano. Malamig pa po, alam ko, naiintindihan ko po, malamig pa. Pastor, malamig pa kaya yung ligo. Huwag na muna natin pag-usapan. Hindi, alam niyo po, mas maganda. Suot yung bagong damit, sa bagong paligo ka, komportable ka, at magiging maganda yung itsura mo. Ganyan din sa pagpapala. Bibigyan ka nga ng bagong bagay ng Panginoon. Hindi mo naman kayang handle. Hindi tayo magiging magandang steward sa pagpapala. Bibigyan ko na yan bagong bagay, pero nandun po na yung kaisipan naman natin. Dati pa rin. Yung dati pinagtiwalaan na tayo, nawala na yung pagpapala dahil nagamit natin na hindi tama, ayaw na niya ibigay ng gano'n-gano'n na lamang.
Gusto niya, ihahanda niya yung puso ng bawat isa po sa atin. And one way of preparing us is to His Word. So, sabi ko, how is the new beginning possible? How is that brand new thing be possible sa buhay natin? Sabi po sa verse 18, NIV, forget the former things. Do not dwell on the past. Sa message translation po niya, tingnan po natin sa message translation. Isaiah 43 verse 18. Forget about what's happened. Don't keep going over old history. What happened to you last year? Ano ba nangyari sa atin? Dapat pa bang alalahanin? Hindi, sabi po, don't keep going over old history. Yan ang tawag ng Panginoon sa nakalipas. Old history. Sabi po sa Tagalog, Isaiah 43 verse 18, ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot. Limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko isang bagong bagay na hanggang sa ngayon hindi mo namamasdan, ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng Iraq, maging ang disyerto ay matutubigan. Hallelujah. So, number one, how is that brand new thing possible? At a new beginning, stop looking back. Pastor, tinuturuan mo naman kami ng mali. Lihis naman yan sa kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa karoroonan. Iba po yun. Ibang konteksto. Ang sinasabi po doon, di ba yung utang na loob? Dapat tumanang mo ng utang na loob, pasalamatan yung mga taong nakatulong sa iyo. So yun po yung konteksto noon. Huwag mong kalilimutan din yung mga nagdaan, mga ginamit para sa iyo. Hindi po yun ang sinasabi dito. Yung sinasabing stop looking back, stop looking behind and start looking forward. Sabi po, if you want a new beginning, you will have to stop looking at your back. Because if you keep looking back, you will never see where you are going. Paano po kayo pumunta dito kanina? Paharap at talikod. Harap naman, kasi sa kanya nakaharap kayo. Diba? Wala namang pupunta sa hinaharap o may patutunguhan, lalakad din. Pag natutunan mo rin, ako na po siguro kasi dapat kong kabisaguhin yung kurbada na nagpuro, tikling, pag dumaan naman dito sa hilltop, sa kabila. Para pagpagpatalikod, gagawin mo naman sa ano. Diba? Sabi po, wala namang naglalakad ng papunta ka doon sa hinaharap, tapos tatalikod ka. O kaya, lingon ka ng lingon, hindi nadapa ka. So sabi po, stop looking back, start looking forward. Sabi po, in order for us na marating natin kung ano yung mga bagong bagay na inihahanda ng Panginoon. So if you keep looking back, you will never see where you are going. Paglingon ka ng lingon, kahit saan naman. Kahit kung nag-drive ka, aksidente ka. Diba? Lingon ka ng lingon. So ano sinasabi? What are the things we need to forget o to leave behind? Huwag na natin tingnan para po mabago yung ating pong atensyon, mabago yung ating pong focus at ma-focus na naman po tayo sa Panginoon. What are the things we need to forget to change our focus? Letter A, forget your past glory. Forget your past victories. Ito, laging natin naririnig ko eh. Paalala ko yan. Forget past glory, forget past victories. Hindi na po magiging kapakinabangan sa lahat ng pagkakataon yung alalahanin mo yung mga pagkatagumpay na naranasan mo in the past. Maganda encouragement yan. Hindi, dati, di ba? Tinulungan niya ako ng Panginoon doon, so tutulungan niya rin ako. So, ganun po. Pwede yung maging encouragement. But iba yung nangyari sa iyo noong nakaraan. Kung nagkaroon ka ng problema in your finances in the past, eh ngayon, hindi naman finances yung maaaring dumating sa iyo. Relational problem, halimbawa. Gagamitin mo pa ba yung, hindi mo ba i-apply yung about the finances, relationship na to? So, bagong buhay, bagong bagay, bagong mga pagsubok na darating, hindi pare-parehas. Iba-iba. Sa atin ba, siguro pare-parehas na lang dito yung ginagawa natin araw-araw sa trabaho. No? Pagpasok sa trabaho, yung ginagawa ko yung iba. Minsan may ibang assignment, pero
Diba? Yun na yung trabaho mo. Pero sa pananampalataya at pag-asam sa mga bagong bagay na nagmumula sa Panginoon, sa buhay na meron tayo bilang Kristiyano, bago ng bago. God is a God of new things. Hindi po yung bang, yun na lang, yun ang darating sa iyo mo. Kaya sabi, forget your past glory, forget your past victories. Ito pong children of Israel, they had many victories and glorious times in the past. Marami po silang panahon na sila po nakita nila kung paano kumilos, gumalaw ng makapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. They were captives in Egypt sa matagal na panahon. Ano po ginawa ng Panginoon? Nagsubo siya ng mga tao para gamitin upang pangunahan sila mula sa kanilang magkaalipin ay makalaya. So they have victory. Naranasan po nila yun. They defeated the Egyptians and left Egypt. And they had many victories on the way to Canaan. Nung papunta po sa land of promise, maraming labanan. At alam niyo po ang nakakapagtaka nun, yung mga tao, yung bayang Israel, hindi naman magagaling lahat sa labanan. Tapos ang kakalabanin nila minsan, ilang bansa laban sa kanila. But they will emerge as victors dun po sa mga labanan, sa mga battles na meron po sila. That's miracle from God. Amen? They have past victories. Kung magbibilang lang sila, ang dami. So they conquered Canaan. So nagmumuna, nakapasok po sila, and they enjoy the life that God has prepared for them. Nakapasok po rin sila sa Canaan. And they fought many battles. Nung nandun na rin sila sa land of promise, marami rin kumakalaban sa kanila. They fought many battles against their enemies. Marami po. So makikita po natin, they had a lot of victories and glorious times to talk about. Parang tayo, amen? Pag nagkasiyanan, tayo po bawat isa. Naalala ko ng mga panahon na talagang kainitan, magdamag, nagkukwentuhan about ibang sa Panginoon, kung anong ginagawa niya, pagkilos niya, ano yung mga himalang ginagawa sa buhay. Ngayon din naman, no? So every time na mga magkakapatid, magkakasama, laging nagkukwentuhan, ba, alam mo ba, pinagpahala ko ng ganito. So makikita natin na glorify ang Panginoon. Because nakikita natin sa buhay po natin, sa mga labanan na meron tayo po ay nagtatagumpay dahil sa binibigay na kalakasan at katalinuhan na nagmumula sa Diyos. So na-overcome natin yung mga battles in life. So kung gano'n lang ang pag-uusapan, marami po niyan ang bayang Israel. Marami silang pag-uusapan about blessings, about victories in the past. Pero sabi po, you cannot depend on your past victories and glory to come out of your present condition. Anong kalagayan mo ngayon? Hindi mo na magagamit yung dati. Iba na eh. Iba na yung kinakaharap mo, iba na yung problema, iba ng level. Kung dati nasa easy round ka lang, ngayon nasa hard na. Oh, parang sa laro rin lang yan. Eh, nagtataka ako sa mga laro ngayon sa mga computer, hindi ako nananalo sa level ko. Yung anak ko, doon sa mga kamataas, hindi kasi ako tututukan ko naman. Hindi ko kasi ako lagi naglalaro. Pero yung anak ko, nagtataka ako, kahit nga yung minions lang, yung gumagano sa akin, lumili ko, hindi ko pa magagano, hindi ko pa matamaan. Si Denzel, parang ginagano lang yun. Ginagano lang yun. Tapos, tumataas yung... Sabi po, hindi tayo makakaparoon sa gustong patunguhan sa atin ng Diyos. Kung titingin tayo ng titingin sa likod, at magiging mga past stories. Itong bayan ng Israel, they were dwelling in the past glory, but now they are in captivity, so wala silang magawa. Isip na lang sila, dati malaya kami, pero ngayon hindi po kami. But God is a good God. What Israel, kung ano yung kailangan ng bayan ng Israel, they needed a new victory. They needed a new beginning. They needed a new miracle. At alam ko, kailangan po natin lahat yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon because He is doing a brand new thing sa buhay ko ng bawat isa po sa atin. So yun po ang kalagayan po nila. And we cannot depend on our past victories and glory. Kasi tapos na yun. This year, God is going to do something new. Bagong bagay. So do not rely on your past. Sabi po, your future is not based on what God has done in your life. Yung inyong magiging kinabukasan, hindi po yan nakabase sa kung ano ang ginawa sa inyo ng Panginoon kung nakaraan.
Ang inyong kinabukasan ay nakabase sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo ngayon. Ngayon. Amen? And if you are expecting something new, ngayon pa lamang, pero nang ginagawa pa rin. Sabi nga niya, see, I'm doing a new thing. Parang naghihintay ka pa, sabi ng Panginoon, it's bursting out. Nandun eh. Pero hindi, sa atin wala pa yun. Kaya, dapat, isa-isahin mo natin, forget your past glory, forget your past glory. Sa Haggai chapter 2, verse 9, basahin niyo po natin. Haggai chapter 2, verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Sabi po, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. So madaling salita, parang sinasabi, yung buhay mo dati, kung paano ka na pinagpala noon, kung ano yung kalagayan mo noon, mas higit na pagpapala ang tatamasahin mo ngayong taon na ito. Amen? Do you believe the word of God? Claim it in the name of Jesus. Sabi po, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Alam niyo po yung universal theme ngayon, kung umiikot doon sa mensahe na kung saan God will new, sila Pastor Praise ay greater glory. Si Kenneth Copeland po, sabi po, God will do marvelous things sa buhay po natin. So, iisa yung mensahe ng Panginoon na meron siyang gagawin not only in our individual life, hindi lamang sa pamilya natin, kundi maging sa ministry. Yung glory ng ministry na ibibigay sa atin at gagawin ng Panginoon ngayon, mas higit sa nakaraan. Ako, I believe. Why? Because yung pagpasok ko lang, may opposition sa may gagawin ng kaaway. Pero pag tayo nagpatuloy, may pananampalataya, and we expect great things from God, mangyayari yung kanyang kalooban sa ministry, sa buhay ko ng bawat isa sa atin, at nandun po na makikita natin na mag-glorify yung Panginoon. Amen? Hallelujah! So forget your past. Stop looking behind. Stop looking back. Forget your past glory, forget your past victories. Letter B, forget past failures. Do not allow your past failures to defeat you. Sabi, kalimutan na natin yung past failures. Naging failure ako na. Kasala ako, asaway na nagawa, naging asaway ako, maraming supply na ginawa nun, in my Christian life, sa pamilya, as a father, as a mother, as a parent, as a child, marami tayong nagagawa. Sabi ko, forget your past failures. Huwag natin hayaan na ito yung maging daan, yung mahadlangan tayo para maranasan natin yung sinasabing bagong bagay na nagmumula sa Panginoon. The children of Israel, kung paano marami silang pwedeng banggitin about their past victories and glories na nagmumula sa Panginoon, kaya rin nilang magbanggit ng mga failures na marami po sila. They had many failures, yung bayan ng Israel. They did terrible things in the presence of God. Marami po silang bagay na ginawa sa harapan ng Diyos na ibang talagang ng Panginoon, nalungkot, at talagang nagalit ng mga panahon po yun. God gave them a land, yung promised land. Pero nung nandun na sila, they wanted a king. Gusto naman nila na mag-ahari sa kanila, mag-ilig sa kanila. And mostly, yung mga panahon po na yun, yung mga hari, may mga hari binibigay sa kanila, but those kings misled the people of God. Hindi sila namamahalaan ng tama. Dinala sila sa ibang Diyos-Diyosan, nagsamba, sa mga ibang gawin na kung saan hindi ko kalulugod sa Panginoon. And God gave them a temple. No, binigyan sila ng lugar na kung saan sila mananambahan, but they worship idols. May panahon na talagang tumalikod sila sa pagsamba sa tunay na Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kung ang requirement sa pagtanggap ng bagong bagay o bagong biyaya na nagmumula sa Panginoon ay yung hindi ka nagkasala, hindi ka nagkamali, hindi sila karapat-dapat. At ang bawat isa sa atin, ganun din. Hindi tayo karapat-dapat kung yung ari natin yung mga failures. Nakailang sagsad na po ba tayo? Ako marami yun. Hindi ko na mabilang at hindi ko na binibilang. No? Huwag mo na lang tingnan. Pagpatuloy na ng maayos ay naharap. And God gave them wealth. Binigyan sila ng yaman ng Panginoon.
But they misuse the money. They misuse the money. O hindi sila naging magaling steward.